Mga kadribol, grabe, ibang klase ang nangyayari sa Lakers ngayon. Walang LeBron James pero panay panalo pa rin. 5 sunod, tapos ngayon 7-2 na ang record nila sa West. Second place sa likod lang ng defending champions na OKC Thunder. Ang tanong, paano nila nagagawa to? Simple lang, bagong energy, bagong chemistry at bagong mga bayani sa loob ng court. Unahin muna natin tong si Marcus Smart. Mga kadribol, iba to. Sa win nila kontra San Antonio Spurs, 17 points, 5 assists, 5 rebounds at walang preno sa depensa. Marami na agad ang nagsasabi parang Ron Artest 2010 vibes. Naalala nyo pa ba yun? Yung si Artest ang secret weapon ni Kobe sa championship run ng Lakers? Parehong fearless, parehong may intensity, parehong marunong magbasa ng laro. Si Smart ngayon, averaging 10.3 points, 2.3 rebounds, 2.4 assists, 1.7 steals, at higit sa lahat, energy guy sa starting lineup. Hindi flashy, pero clutch sa depensa at playmaking. Kaya nga kahit wala si LeBron, buo pa rin ang identity ng Lakers. Matatag, disiplinado, at may puso. At syempre, hindi pwedeng hindi mabanggit si Coach JJ Redick. Mga kadribol, bago pa man magsimula ang season, malinaw na sa kanya ang goal, connection. Sabi nga ni Redick, kung connected kayo off the floor, connected din kayo on the floor. Kaya ayun, may mga team dinners, off-court activities at bonding sessions gaya ng Pecha Kucha Nights na ginagawa nila para mapalapit ang bawat isa. Ang resulta, isang Lakers team na solid ang chemistry. Hindi importante kung sino ang star sa bawat laro. Minsan si Luka Doncic, minsan si Austin Reeves, minsan si Marcus Smart. Pero ang laging pareho, suporta, tiwala at saya ng buong grupo. Hindi ito yung typical na Lakers na superstar driven. Ito yung version na may lalim, may unity at may winning culture. At speaking of superstar, eto na naman si Luka Doncic. Halos triple-double na naman. 35 points, 13 assists, 9 rebounds, 5 steals at 2 blocks kontra sa Spurs. Pero bukod sa starts, nakakatuwa ang respeto niya kay Victor Wembanyama. Sabi ni Luka, much respect for him, tough to guard, and I really enjoy playing against him. Bihira kang makakita ng ganitong level ng respeto sa pagitan ng dalawang young superstars. Parehong mula Europe, parehong may sariling style. Si Luka, offensive genius. Si Wemby, defensive alien. At kahit hindi maganda ang laro ni Wemby that night, 19 points, 8 rebounds, halatang mutual ang admiration nila. Sabi pa nga ni Wemby, si Luka raw ang pinakamahirap i-scout sa buong NBA. Kaya habang naglalaban sila sa court, ramdam mo na parang future ng liga nasa harapan mo. 2 halimaw na susulat ng bagong kabanata sa NBA history. So ngayon mga kadribol, isipin nyo to, walang LeBron pero second sa West. May chemistry, may hustle, at may superstar na humahataw bawat gabi. Si Marcus Smart nagbibigay ng Ron Artest style toughness, si Luka Doncic nagliliyab sa MVP form, at si JJ Redick pinapatakbo ang isang team na puno ng tiwala at koneksyon. Kung ganyan ang mindset ng Lakers buong season, baka mas malalim pa ang marating nila kaysa sa inaasahan ng lahat. At pagbalik ni LeBron, mas delikado pa to mga kadribol. Pero kayo mga kadribol, anong tingin nyo? Sa chemistry at grit ng team ngayon, kaya ba nilang umabot sa finals kahit wala si LeBron? At agree ba kayo na si Marcus Smart ay parang modern day Ron Artest ng bagong Lakers era? I-drop nyo na ang opinion nyo sa baba at babasahin ko yan isa-isa. Yun muna mga kadribol ang kwento natin ngayon. Ang Lakers na walang LeBron pero may puso, chemistry at panalo. Kung gusto nyo pa ng ganitong Laker updates, huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe sa Kadribol. Road to 50k subscribers na tayo bago matapos ang taon. Kaya tuloy lang ang laro, tuloy lang ang dribble. Dribble pa more!